Si Rafael Mendoza ay isang tahimik na pintor at nagtuturo rin ng martial arts para mabuhay. Maayos naman ang kanyang pamumuhay, pero pakiramdam niya ay paulit-ulit na lamang ang kanyang araw at wala pa rin siyang natatagpuang tunay na direksyon sa buhay. Isang gabi habang pauwi at bumubuhos ang ulan, huminto siya sa gilid ng kalsada upang manigarilyo. Pagkatapos niyang ubusin ang sigarilyo, basta na lamang niya itong itinapon. Dahan-dahang inanod ng tubig ang upos hanggang mahulog ito sa isang lumang imbornal malapit sa ilog. Dahil sa pagtataka, sinundan iyon ni Rafael at bumaba sa makipot na lagusan. Habang nakatingin sa ilalim ng lupa, biglang pumasok sa isip niya ang isang mapanganib ngunit napakagandang plano. Kinabukasan, nakipagkita siya sa matalik niyang kaibigang engineer na si Victor. Ikinuwento niya rito ang ideya ng pagpasok sa isang bangko mula sa ilalim ng syudad. Dahil lubog din sa utang si Victor, hindi nito agad tinanggihan ang plano. Ngunit sinabi niyang kakailanganin nila ng malaking puhunan, mabibigat na kagamitan, at mga taong marunong gumawa ng ilegal na trabaho. Dahil dito, naghanap si Rafael ng taong maaaring tumulong sa pera. Nakipagkita siya kay Bruno, isang dati nilang kaibigan, ngunit gipit din ito. Kaya iminungkahi ni Bruno na lapitan nila si Cesar, isang kilalang magnanakaw na eksperto sa pagpasok sa mga gusaling mataas ang seguridad. Lumipat ang eksena kay Cesar na palihim na pumapasok sa isang opisina sa gabi. Walang kahirap-hirap niyang binuksan. Ang isang vault at nilimas ang laman, nito na parang ordinaryong trabaho lamang. Halatang sanay na siya sa ganitong klaseng operasyon. Kinabukasan, kinausap siya ni Rafael sa isang maliit na kafe. Noong una ay ayaw ni Cesar dahil masyadong delikado ang plano, ngunit nagbago ang isip niya nang sabihin ni Rafael na kapag naging matagumpay sila, hindi na nila kailangang gumawa pa ng krimen habang buhay. Pagkatapos nito, dinala ni Rafael si Cesar sa lugar malapit sa bangko. Nagbaba siya ng metro sa isang manhole at pagkatapos ay bumaba silang dalawa sa imbernal upang hanapin ang kabilang dulo nito. Matapos magsukat at magkwenta, ngumiti si Rafael at sinabing ilang metro na lang ang pagitan nila sa napakalaking kayamanan. Kalaunan nagtipon sina Rafael, Cesar at Bruno upang planuhin ang operasyon. Napag-alaman nilang halos lahat ng kwarto sa bangko ay may motion sensors. Ngunit ipinaliwanag ni Rafael na hindi galaw ang tunay na nadedetect ng mga sensor, kundi pagbabago ng init ng katawan. Dahil dito, gumawa siya ng espesyal na kasuotan mula sa makakapal na materyales upang maitago ang temperatura ng kanilang katawan habang kikilos sila sa loob ng bangko. Ang problema na lang ay kung paano bubuksan ang napakaraming safety lockers. Kinabukasan, nagsagawa sila ng mas malalim na pagmamanman. Kumuha si Rafael ng mga larawan sa parking area sa likod ng bangko. Bago sila pumasok ni Victor sa loob, nagkunwari si Victor na magbubukas ng account habang palihim namang kinukuhanan ni Rafael ng litrato ang paligid. Hindi nagtagal, napansin siya ng mga gwardiya at mabilis siyang hinarang. Dinala siya sa basement para tanungin. Ngunit ang totoo, bahagi iyon ng kanyang plano upang makita niya ng personal ang silid ng mga lockers at ang seguridad nito. Sinuri ng mga gwardiya ang lahat niyang gamit kasama ang kamera, ngunit wala silang nakitang kahina-hinala kaya napilitan silang pakawalan siya. Hindi nila alam na naitago na niya ang memory card bago pa siya mahuli. Pagbalik nila, ginuhit ni na Rafael at Victor ang kabuuang layout ng bangko gamit ang kanilang alaala at mga nakuhang larawan. Pagkatapos, sinukat nila ang distansya mula sa manhole hanggang bangko gamit ang bisikleta at pagbibilang sa ikot ng gulong. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa geometry, kinuwenta ni Rafael ang eksaktong anggulo na kailangan nilang hukayin upang eksaktong tumama sa target nilang silid. Ipinaliwanag din ni Rafael na insured ang perang laman ng bangko kaya hindi ordinaryong tao ang direktang mawawalan. Nang gabing iyon, bumaba sila sa imburnal at nagsimulang maghukay ng lagusan. Makalipas ang ilang araw, isinama nila si Leo bilang driver ng getaway vehicle. Ngunit isa pa rin sa pinakamalaking problema nila ang pagbukas ng daan-daang lockers. Naisip nilang gumamit ng blowtorch ngunit sobrang tagal nito. Kaya nagpasya silang magrenta ng locker sa ibang branch ng parehong bangko upang pag-aralan ang lock mechanism nito. Pumunta si Cesar sa ibang branch at nagrenta ng safety box. Habang binubuksan niyo ng empleyado, mabuti niyang minamasdan ang sistema ng lock. Pagkatapos nito, ninakaw nila ng kanyang kasamahan ang isang van na gagamitin sa pagtakas habang naghihintay sila kay Leo sa labas ng bahay nito. Biglang may lumapit na pulis. Kinabahan sila at akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit eksaktong dumating si
Leo kasama ang asawa nito at sinabi sa pulis na magkakaibigan lamang sila. Nagpatuloy ang paghuhukay ng grupo hanggang sa magkaroon ng aksidente at masira ang kanilang drill. Sinabi ni Rafael na bibili na lamang sila ng bago. Ngunit nagalit si Cesar dahil pakiramdam niya ay unti-unting nasasayang ang malaking perang inilabas nila. Nang gabing iyon, bumisita si Rafael sa kanyang nobya at magkasama silang tumingin sa kalangitan habang pinagmamasdan nila ang mga bituin. Napag-usapan nila kung paano naglalakbay ng matagal ang liwanag bago ito makita ng tao. Maaaring ang ilang bituin na nakikita nila ay matagal nang wala. Dahil dito, biglang nagkaroon ng mahalagang ideya si Rafael. Agad siyang nagtungo kay Cesar at ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Sinabi niyang handa ang bangko laban sa mga magnanakaw kapag bukas ito at handa rin laban sa tunnel robbers kapag sarado. Ngunit hindi kailanman inisip ng sistema na may grupo na magsasagawa ng dalawang klase ng pag-atake ng sabay sa iisang oras. Kasabay nito, gumawa si Rafael ng kakaibang plano para makapasok sa gusali gamit ang pangunahing entrada habang abala pa ang mga empleyado. Dahil bukas pa ang storage room sa oras na iyon, makakaiwas sila sa mga alarm at motion sensor. Ang gusto niyang palabasin ay simpleng hold-upan lamang ito para hindi mahalata ng mga pulis na may mas malalim silang pakay. Plano rin niyang isipin ng lahat nasa harapang pinto. Sila tatakas upang walang magduda na may lihim silang daanan sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito ni Cesar, tuwang-tuwa siya at hindi makapaniwalang naisip ni Rafael ang ganong plano. "Grabe, parang hinulaan mo lang gamit ang mga bituin," sabi niya. Lumipat ang eksena sa araw ng operasyon. Bawat isa sa kanila ay naglagay ng espesyal na pandikit sa mga daliri upang hindi maiwan ang kanilang fingerprints. Ibinaba si Victor malapit sa kanal at agad itong pumasok roon para simulan ang kanyang bahagi ng misyon. Samantala, sina Rafael at ang iba pa ay pumasok sa gusali na nakadisguise bago tuluyang magsuot ng maskara. Maya-maya, nagtungo sina Rafael at Bruno sa ikalawang palapag habang sina Marco at Cesar naman ay kumontrol sa ibabang bahagi ng establishmento. Bigla silang bumunot ng armas at inutusang dumapa ang lahat ng tao. Mula sa monitoring room, napansin ng isang gwardiya ang nangyayari at mabilis na tumawag ng pulis. Ngunit hindi niya alam na naririnig pala ni Rafael ang usapan gamit ang kanyang walkie-talkie. Inutusan ni Victor ang kahera na ilagay ang laman ng drawer sa isang bag habang si Bruno naman ay nagmadaling ikandado ang gate ng parking area. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis sa labas. Nang makita ito, agad na tinutukan ni Rafael ng baril ang isang lalaki at nagbabala na papatayin niya ito kapag may nagtangkang pumasok. Pagkatapos noon, bumalik siya sa loob at sinabing maayos nang naisagawa ang unang bahagi ng kanilang plano. Pagkarinig nito, kumuha naman si Rafael ng isang babaeng hostage at inutusan ng gwardiya sa control room na lumabas at sumuko. Napilitan itong sumunod kaya kinuha ni Bruno ang bala ng kanyang baril pati cellphone nito bago siya pinaalis. Sunod nilang pinatay ang lahat ng CCTV camera sa buong gusali. Pagkatapos, nagtungo si Marco sa isang maliit na silid at itinulak ang malaking cabinet. Sa kabilang bahagi ng pader, sinimulan ni Leo ang pagbakbak hanggang makapasok siya mula sa tunnel. Kinuha nila ang ilang kagamitan mula sa sasakyan at nagtungo sa secured room upang buuin ang makina. Sa flashback, ipinakita na si Leo pala ang gumawa ng espesyal na pandurog ng bakal na kayang sumira ng lock sa loob lamang ng ilang segundo. Habang tumatakbo ang oras sa kanilang mga relo, mabilis nilang binubuksan ang bawat locker. Sa labas naman, dumami na ang pulis, media at mga kaanak ng mga bihag. Kinausap ng hepe ng pulisya ang security guard upang malaman ang sitwasyon sa loob. Habang abala sina Rafael at Marco sa pagbubukas ng mga locker, narinig nila ang mga yabag ng mga pulis sa bubong. Kasabay nito, natanggap ni Victor ang tawag ng hepe gamit ang cellphone ng gwardiya. Sa isa pang flashback, lumabas na matagal ng sinanay ni Marco si Victor sa pakikipag-usap sa mga pulis. Kaya sa kasalukuyan, matapang niyang sinabi sa hepe na paalisin ang lahat ng tao sa rooftop kung ayaw nitong may mapahamak na sibilyan. Kahit napilitan ng hepe na sumunod, lihim pa rin siyang nagpadala ng 2 sniper sa katabing gusali. Nang tanungin kung ano ang gusto nila, sinabi ni Victor na nais niyang makausap ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Pumayag ang hepe at humingi ng kaunting oras. Samantala, nakabukas na sina Marco at Leo ng napakaraming locker at nakakuha ng maraming pera, mamahaling alahas at gintong nakatago roon. Sa labas, inaral ng mga pulis ang gusali.
Dalawang pasukan lamang ang alam nila, ang pangunahing pinto at parking entrance. Ngunit wala silang ideya kung saan eksaktong nakalagay ang mga hostage. Sa tingin nila, ordinaryong pagnanakaw lamang ito. Maya-maya, muling tumawag ang hepe kay Victor at sinubukang kumbinsihin itong sumuko. Ipinaalala niyang wala pa naman silang napapatay, kaya maaari pa silang makakuha ng magaang kaso. Nagalok pa siya ng abogado para sa kanila. Nagkunwaring pag-iisipan ito ni Victor habang patuloy namang binubuksan nina Marco at Leo ang iba pang lockers. Wala namang magawa ang mga pulis kundi maghintay sa labas. Biglang tumunog ang cellphone ng isang matandang hostage. Doon nila nalaman na kaarawan pala nito. Binati siya ni Victor habang kumuha naman si Dario ng tsokolate at iniabot iyon sa matanda. Nakita ito ng mga sniper at agad nilang iniulat sa hepe na ikinagulat nito. Bilang regalo sa kaarawan, pinalaya ni Victor ang matandang babae. Tumandal siya sa bintana at sinabi sa hepe na matagal na siyang nakulong kaya gusto niyang makasiguro na hindi na siya muling mabubulok sa selda. Dahil dito, pinigilan muna ng hepe ang sniper na paputukan siya. Maya-maya lumayo agad si Victor sa bintana at doon nalaman na sinusubukan lamang pala niyang alamin kung handang bumaril ang mga pulis. Pagdating ng opisyal ng gobyerno, sa halip na makipag-ayos ay ininsulto lamang ito ni Victor at ikiniit na abogado niya ang gusto niyang kausap. Nang hingin ng hepe ang numero nito, numero pala ng isa sa mga hostage ang ibinigay niya. Pagkatapos, gumamit siya ng ibang cellphone at nagpanggap bilang sariling abogado upang mapahaba pa ang oras ng kanilang operasyon. Di nagtagal, pinagsama-sama ni Victor ang lahat ng hostage sa itaas habang sina Marco at ang grupo ay nagsimulang ilipat ang mga nakuha nilang kayamanan gamit ang tunnel. Pagkatapos noon, pinatay ni Victor ang kanyang cellphone kaya napaisip ang hepe kung seryoso pa ba silang makikipag-usap. Ngunit maya-maya napansin nito ang manhole sa kalye at doon niya napagtantong may lihim na ruta ng pagtakas ang grupo. Samantala, matapos mailagay ang lahat ng kanilang nakuha sa mga bangka, iniwan ni Marco ang lahat ng armas sa loob ng secured room. Sa flashback, ipinakitang mga laruan, lamang pala ang mga iyon dahil ayaw talaga nilang makapatay ng inosenteng tao. Sa huli, iniwan ni Victor ang mga hostage sa itaas na palapag bago siya sumama kina Marco sa kanilang pagtakas. Pagkabukas ni Marco sa lihim na silid, agad na nagkagulo ang mga bihag. Kinuha nila ang kani-kanilang cellphone at tumawag sa mga kamag-anak na naghihintay sa labas ng gusali. Dahil dito, nagpasya ang hepe ng pulisya na hatiin ang kanyang tropa, ang iba ay pinababa sa imbornal, habang ang natitirang grupo ay pilit na pumasok sa pangunahing entrada ng bangko. Samantala, mabilis na nilinis nina Marco at Rafael ang lahat ng bakas ng lagusan bago sila tumalon sa maliit na bangkang naghihintay sa ilalim. Noon ibinunyag na matagal nang pinaghandaan ni Marco ang posibilidad na matuklasan ng mga pulis ang kanilang dinaanang tunnel. Kaya gumawa sila ng pansamantalang harang sa ilalim ng kanal upang tumaas ang tubig at makapaglayag sila palayo gamit ang demotor na bangka ng hindi agad nahahabol. Hindi nagtagal, narating ng hepe ang tagong silid at nakita niya ang bukana ng tunnel. Ngunit may nakaharang dito kahina-hinalang bomba. Matapos itong suriin, napag-alaman nilang peke lamang pala iyon, pati na rin ang mga armas na naiwan sa paligid. Sa oras na iyon, tuluyan nang nakatakas ang grupo. Habang abala ang mga autoridad sa paghahanap ng mga suspek, mabilis namang lumayo sina Marco gamit ang isang van. Sa daan, sinunog nila ang lahat ng kagamitan at damit na ginamit sa operasyon upang walang matirang ebidensya. Pagkatapos, nagtungo sila sa bahay ni Ricardo kung saan maayos nilang pinaghati-hatian ang perang kanilang nakuha. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula ng mamuhay ng marangya ang bawat isa. Ngunit nasira ang katahimikan ng mahuli ng asawa ni Leo na may lihim itong relasyon sa ibang babae. Dahil sa matinding galit, isinumbong niya ito sa pulisya at ibinunyag ang pagkakasangkot nito sa malaking pagnanakaw. Dahil sa kanyang pagkakamali, isa-isang natunton at nadakip ang buong grupo. Makalipas ang 7 buwan, nakalaya rin si Rafael mula sa kulungan. Paglabas niya, sinalubong siya ni Marco sakay ng isang mamahaling sasakyan. Doon nalaman na planado rin pala ni Marco kahit ang posibilidad na sila ay mahuli. Sinadya niyang gumamit lamang sila ng mga peking armas upang maiwasang may mapahamak at upang mas magaang ang kasong maisampa laban sa kanila. At kahit marami sa kanila ang nakulong, malaking bahagi pa rin ng kanilang ninakaw ang hindi na nabawi. Walang maipakitang kompletong record ang bangko tungkol sa eksaktong laman ng mga safety box.
Kaya kulang ang ebidensyang magdidiin sa grupo. Dahil dito, hindi naging mabigat ang kanilang naging kaparusahan at karamihan sa kanila ay nakinabang pa rin sa perang kanilang natira. Kung gusto mo ng ganitong kwento, paki-like at subscribe na rin para marami pa tayong ma-upload. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.